Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Naaalala nyo yung issue ng road rage? Dito yung pinaka-latest, yung humihingi ng sorry sa may Cavite. May nag-react po na abogado. Kayo na pong bahala humula kung sino abogado nito, kung ano yung reaction niya. Pero bago natin pag-usapan yan, baka pwede makalambing naman, pa-subscribe naman po dyan at pa-like ng video. So tuloy po natin to. Sino ba itong nag-react na naman na to tungkol dito sa nangyaring road rage na to? So panoorin po natin. Papakita ko sa inyo, ha. Oh. Eto, may nag-react. Ewan ko ba, ano man tawag mo dito si Antorni 3.0? Ay, 3.0, ayan, oh. Panoorin nyo ito, yan. ha. Magandang Matindi araw, to, mga matatawa kayo. kapatid natin As at in, welcome matatawa sa kayo. isang live stream. Ito pa Mga reaction kapatid niya. natin, may Sa bagong road rage eksena na to. incident Ito naman. reaction niya. Ngayon, Oh. syempre, naisip na naman natin yung sagutan namin ni Fiscal EJ tungkol dun sa anti-road rage bill ng mga tulfos, kung saan siya ay nagkaroon ng ad hoc rescue or in other words, imbento na hanggang ngayon hindi niya pa rin sinasagot. Pati rin yung sa reckless driving, hindi niya rin sinasagot. Ngayon, nagkaroon na debate. Lahat-lahat, sabi niya, wag na daw pag-usapan. Yung sa Bangayan case, hindi niya pa rin sinasagot. Kahit sinagot na. Oh. Sige lang. Ano okay ba lang. yun? Oh. Fiscal EJ, di ba sinabi mo, ang purpose mo dito sa internet ay magturo ng batas. Payo ko lang Bakit sa'yo. ayaw mong Payo ko lang sa'yo, ha, Fiscal EJ. Huwag mo nang patulan itong kahul na to. Natural. Bitter to kasi. Ngayon, ano siya, sobrang bitter niya kay Fiscal EJ. Sobrang bitter niya. Talo kasi siya, eh. Kaya, Tsaka isa pa, sa pagkatalo niya na sa debate, malaki na yung tendency na wala nang kukuha rito sa serbisyo ng abogado na to. Siyempre, ultimong debate natalo, paano kayo mabibigat na kaso pahawak mo rito? Di ba lalo na yung sinasabi nga kung life in imprisonment na yung pag-uusapan? Pagkakatiwala mo ba sa kanya yung magiging kaso mo? Di ba? Nagbabayad ka ng malaki, tapos sa kanya mo yung pagkakatiwala. So, tama yung sinasabi ni Banat Bay. Sana wag na itong patulan ni Fiscal EJ kasi tapos na, eh. Yung ikinakahul-kahul nito na pag-usapan na sa debate, hindi na kailangan ipaliwanag pa. Fiscal EJ, don't stoop down sa kanyang level, ha? Don't. Wag kang bababa sa level niya. Panalo ka na, eh. You're the winner. Pag bumaba ka sa level niya, wala. Wag mong papatulan. Kasi ito, umiiyak na lang to. This is a form of... Tignan mo, itsura pa lang, oh. Paiyak na yan, eh. Itsura pa lang, iyak na talaga, eh. Iiyak na yan. Konti, alam mo, konti na lang. Feeling ko talaga medyo... ako may suggestion ako dun sa, ano niya, yung sa kanyang partner. Ma'am, ano ho nyo? Magbakasyon po muna kayo. Para maka-emotional survive itong partner mo. Kasi nagwawarla na sa social media. Kung ano-ano na sinasabi. Wala na talaga sa hulog yung kanya sinasabi. Halatang nagme-meltdown na. Alam mo yun, nagme-meltdown na, eh. Kitang-kita mo na yung kanyang mga position sa argumento, wala na talaga sa hulog. Tingnan nyo itong position niya, ha? liwanagin sa mga nanonood sa'yo, total may regular na live stream ka na. Sinabi mo, di ba? May regular na live stream ka na. O bakit ayaw mong sagutin yung mga pending questions sa'yo? Kapag ako, sinasagot ko lahat. Okay. Wala akong iniiwan. Sinisigurado ko na kapag ikaw, sina-challenge mo yung mga sinasabi ko, nagpapaliwanag ako. Ikaw, bakit hindi? 3-0. Panalo. Tingnan mo na. Alam niya, natalunan siya. Hindi, totoo. Alam niya, talunan siya, eh. Walang biro. Kaya init na init siya, eh. Alam mo yun, parang ano ito, eh. Ito yung talo ka na sa basketball, di ba? Tapos nagwawala pa. Para lang, pag pinatulan mo, talo kayong pareho kasi nakipag-away ka rin. Kaya wag na, easy na lang, Fiscal EJ, ha? Wag na ho kayong papatol. Masyado na humababa itong tao na ito. Nandun na sa Sad na ho ito. Wala na ito, di makakabangon to.
Hindi na ho makakabangon to. Wag nyo nang, pag pinatulan nyo, babangon pa ito. Sad na ho siya. May balita nga sa akin, kesyo nabawasan daw ng subscriber to. At maraming alam mo, meron nga ako nababasa na sinasabi, dati kami subscriber ni Attorney Libayan. Nag-unsubscribe na kami dahil doon sa debate. Kitang-kita namin. May mga nagaganon nakikita ko sa comment Oo, kaya nga, alam nyo, Fiscal EJ, sad-sad na ho ito. Konti na lang, talagang iiyak na ito on live. Tsaka diba, the more nga natahimik ka, the more na mapipikon to. Mas maganda na yung manahimik ka na, ayaw mo siya mag-isip na mag-meltdown na siya ng todo. Ayaw mo siya. Kasi nga sabi nga ni Banat Bay, sad-sad na yan Humahanap lang yan ng kakapitan. So, ang ginagawa niyang pangkapit na lang si Fiscal EJ. Kasi nga tinalo siya ni Fiscal EJ. Laki ng bukang bibig niya, di ba? 3-0. Di ba? Bakit ayaw magpaliwanag nung nanalo? Di ba? At saka ba't ka magpapaliwanag? Panalo ka na nga. Ano pang saysay? Hindi ganun yon. Na kapag natapos na yung debate, hindi na pag-usapan, hindi ganun yun. Yun nga ang umpisa. Wala na. Bagsak na talaga to. Grabe, no? Sobrang ano na nito ni Attorney 3.30. Attorney 3.0! Talo ka ni! Hahabol ka pa! Ulat na. Para pag-usapan itong age of sexual consent. At saka update sa age of sexual consent, mga kabatas natin, may mga 5,000 plus na sign ups doon sa letter na papadala natin. Huwag kayong magkaalala, mga kabatas natin. Ginagawa na po yung letter. Tapos, sunugin nyo yung letter. Na lang. Sunugin nyo yung letter! Hindi, alam mo, maganda. Since bilib na bilib ka naman sa sarili mo, Libayan, kumandidato ka. Sige na, please lang. Kumandidato ka. Mag-abuloy ako. 500. Mag-abuloy ang 500. 500 pesos. It will go through several amendments kasi ilalabas din yun sa ating community para pwede kayong mag-input ng inyong mga gustong ilagay dun sa letter na yon and we can send it. Marami na rin hong pinadala sa akin na interested na mga mambabatas, hindi lang po iisa. Wow! Okay? So ito, Fiscal EJ, panoorin mo ito. Sir, tama na ang bulabugin. Sir, mo sisingit ka pa. Tingnan niyo yung punto niya dito, Tingnan ninyo. Alam mo, kaya ako i-discuss to? Kasi ito ang simbolo ng maling citizen ng Pilipinas. Yung ganitong attitude, ipapakita ko sa inyo na sablay na sablay. Kawawa tayo pagka in-adapt natin tong ganitong klaseng attitude. Sa'yo. May pagmumura. So, ibig sabihin, pasok yan sa anti-road rage law. Diba? Na sinusulong nila. Ilan ang kulong ng taong ito? At least 2 years. Okay. So? Ayaw mo? Sir, ganun din po. Ganun din, sir. Ang cellphone mo pa yan? Oo. Sir, nakainom kayo, sir, no? Cellphone mo pa yan ka? O yan. Cellphone mo? Wow. Sir, thank you. Lang. Thank you. Sisingit ka. Sumingit ka. Ano yan kinaano mo? Wow. May physical na rin. Oh. May force. Pajutes? Salamat po. Ito, simulan ko na, brother. Pakibigay na lang sa kanya para sa kampanya niya. Huwag ganun. Grabe, bigyan natin ng donasyon kaya yan. Ano? Hello, Boss Banat, sa mga Banateres. Tuloy lang ang tamang pamamalita. God bless. Shout out sa habi kong si Joey Balasta. Hello po. Hello, Joey Balasta. Ginamit. So, ibig sabihin, ibang count na naman. Ngayon. Kasi ang mangyayari dun sa anti-road rage law, mga kabatas natin, na pinapasa nila. Ito yung argumento niya. Yung bill na yun na pinapasa nila. Ang mangyayari dyan, syempre, bawat pangyayari doon, magiging isang count. Ngayon? So, mga kabatas natin, kung yung isang act mo na nag-rage ka,
it can result to different counts. Ngayon, Yung nagmura ka, 1 count. okay. Kapag tinulak mo, nanakit ka, 1 count. Okay. Okay? Tapos, Tignan nyo. Balikan natin kung ilan ang na-violate na dito, ha? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mga kabatas natin, sobra yun. ayun! So, sobra yon. So, paano, kayo kaya sobra sinasabi na Atty. Libayan? Sobra dun sa ginawan niya o sobra dun sa gumawa nung act na yun? Di ba? So, sakto lang. Dapat, pag ikaw nagawa ng ganyang road rage, huwag ka naman masyadong parusahan. Sakto lang. Mild. Grabe naman, ang tindi naman ng parusa. Parang, dahil sa ginawa mong yan, sige, mag-push up ka lang dyan, 10 piraso, 10 count ng push up. So, uwi ka na, okay na. So, gawin lang gusto mangyari ni Atty. Libayan. Eto alam mo kung bakit katarantaduhan ito? Para ito yung mga nagrereklamo doon sa bakit naman na mahal ng penalty ng pagpasok sa bus lane? Bakit naman 1,000? Di ba pwedeng gawin 200 na lang yan para ka-affordable? Paano kami magbabusway kung hindi na namin afford yan? Diba? Maraming salamat, Jing, ha? Hindi, isipin nyo yan, ha? That's the purpose of the law. Matakot yung tao na gawin yung dapat niyang gawin. Ay, may gali, abogado ito. Kabobohan itong ganitong klaseng pananaw eh. Isipin mo yun, ha? Yun yung sobra naman yan. Sobra naman yung batas na yan. Bakit naman masyado? Anong gusto mo? Light? Anong gusto mo? Yung batas medyo inaamo-amo ka pa? Yung, Gusto yata ni Atty. Libayan na pwedeng araw-arawin yung pag-road rage. Gaanan lang niya para i-enjoy ng mga tao yung pag-road rage. Parang gawin libangan. Di ba? Ano ba naman yung magbayad ka ng 100 para sa road rage? Masyadong mabigat naman yung hinihingi nilang kulong kagad. Dapat 100 lang para bukas pwede naman mag-road rage uli. Gawin natin libangan. since nagbura ka, tinapik mo yun. Bigyan ka ng ilang araw lang. Kasi kawawa ka naman eh. Kawawa ka naman. Hindi, naintindihan. Isipin mo kung ito isang senador. Wala na talagang pag-asang bayan natin. Kaya naiirita ako sa mga nagsasabing, anti-poor yung batas na yan sa karsada. Kasi yung na yan, hindi affordable. Ano ba po? Tanungin nga kita, ano bang purpose ng batas? Para ma-afford ng tao? Hindi, doon sa mga nagsasabing anti-poor At ikaw naman, Libayan, anong purpose mo sa batas? Para yung kaya lang, yung sakto lang, huwag naman masyado, yung sakto lang. Yung kayang gawin lang at kayang pagbayaran lang. Parang lumalabas ito si Atty. Libayan, parang abogado ng mga violator, tagapagtanggol ng violator. Susuportahan niya yung mga violator. So, yun na maging advocacy niya. Lahat ng nagbabiolate sa batas, dapat siya ang kuning abogado. Yung ba? Yung ba ang purpose ng batas? Hindi yun makatarungan. Hindi na makatarungan yun. Sa ibang lingwahe, anti-poor yun. Nakikita nyo na kung bakit isang maling halimbawa ito sa bayan natin? Kaya ka nga gagawa ng batas para talagang wag suwayin, di ba? Hindi yung masyado naman yan, ang bigat naman yan. Hindi naman makatarungan yan. Ano ba gusto mo sa batas? Hindi, pakisagot ako, Libayan. Anong gusto mo sa batas? Yung madali lang pagbayaran. Diba? Yan ang problema kasi pag ipinupolitika mo yung argumento mo. Bakit? Kasi galit ka na si Tulfo ang nagpapasa niyan. Kinokontra mo lang kasi yung batas because it's Tulfo.
Yun yung reason doon. Siyempre, di ba sabi nga ni Banat Bay, galit nga to sa mga tulpo. So lahat na lang ng gagawin ng tulpo, hindi pwede sa kanya. Hindi niya palulusutin. Whether maganda yung maganda yung batas na sinusulong, maganda yung ginagawa, sa kanya mali yun. Kasi galit siya. Di ba? Tagal. Grabe. Kasi isang outburst ng galit yun eh. Tapos ang taas-taas ng ang taas-taas ng penalty. Buti naman kung hindi ganun kataas yung penalty. Di okay, 'di ba? Pero ang problema dito, isang outburst ng anger mo, ang dami-daming ito. Oh. Tama nga naman. Masyado naman yan. Masyado naman yung batas na yan. Masyado naman. Okay. Wala na. Wala nang magagalit niyan. Wala na magro-road rage niyan. Siya na rin ang sumagot dun sa tanong niya eh. Dahil sa tindi ng parusa, wala na. Wala na magagalit. Parang gusto mo mangyari ni Atty. Bayan, araw-araw lang gusto niya may nag-road rage. Araw-araw may nagagayat sa kalsada. Hindi sa kanya, ayaw niya yung tahimik, ayaw niya yung yung tahimik lang na nagmamaneho, yung banayad lang. Gusto niya yung araw-araw may nag-aaway diyan. Kasi ang karapatan ng tao magalit. Nag-get nyo? Yung gusto yung mangyari ni Atty. Bayan na kailangan lahat araw-araw dapat may nagagalit sa kalsada. Araw-araw dapat may nag-road rage. Karapatan ng Pilipino yan. While gesturing. Di nag-while gesturing siya, di ba? Oh. Isang count. Oh, tapos? Cursing. Oh. Or using bad language or any form of verbal insults. Oh. While gesturing, yung duro-duro niya, isang count na yon. Okay. Cursing, bad language, 2 counts na siya. Any physical attack at another or an attempt thereof, nung ginanon niya, 3 na, mga kabatas natin. Number 6, any use of force against a person, 4 na. 4 counts na siya ng road rage. Any kinds of threat or intimidation, pasok din. Reckless driving, pasok din kasi ginanon niya, di ba? So mga kabatas natin, ano? Yung iisang act na yon, na ginawa nung taong yon, mapaparusahan siya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depende pa kung ilang siya beses nagmura. Depende pa kung ilang beses siya nanakit. Or if it is a continuing act. Di ba? So, ngayon, ang tanong kasi dyan, ma-absorb ba yung mga yan? Yun yung mga kailangang ipaliwanag. Alam mo, dinaig mo pa talaga yung paniniwala ng mga kulto. Una-una, hindi naman ganun yung sa tingin ko lang, kung magkakaroon man ng, kasi tandaan natin, hindi pa naman yan batas eh, bill pa yan. Okay? Ibig sabihin, pag-uusapan pa yan. Lilihain pa yan, 'di ba? Kung sabihin talagang aayusin pa. Pero gayon pa man, yung pinaka idea mo is dapat hindi malupit yung batas. Hindi dapat ganyan. Kasi nga kawawa naman. Kawawa naman yung nag-road rage. Uy, kayo mga naniniwala kay Atty. Bayan, ganyan ang gustong batas ng abogadong pinaniniwalaan ninyo. Diba? Na kailangan araw-araw may nag-road rage. Yung mga nag-road rage, wag nyo masyadong pahirapan, wag nyo masyadong higpitan. Kawawa naman. Ngayon yung inaapi ng niro-road rage, pasensya na muna kayo. Ganun talaga eh. Kailangan intindihin nyo yung mga nag-road rage. Alam mo, nung pinapanood ko to, ito ang komento ng hindi isang abogado. Ito ang komento ng isang taong troll. Troll ni Tulfo. Dito, sagutin niyo ako. Anong klaseng pananaw yung ganyan? Ay, kayo nga mga nasa ibang bansa, ang lupit ng batas ninyo. Magmaneho ka ng lasing. Anong meron? Sige nga ho. Anong meron pag nagmaneho ka ng lasing sa ibang sa bansang kinabibilangan ninyo? Sige nga, sagot nyo ngayon dyan.
Ano pag kayo nang maneho ng lasing? Ano mangyayari sa inyo? 'Di ba? Oh, ano pa pag nanakit kayo? Oh. Sige, alam ko DUI. Ano nga mangyayari? Anong resulta? Anong penalty? Anong mangyayari? Oh, tanggal lisensya. Kulong. Oh. 100 lapad. Grabe naman 100 lapad. Magkano yung 100 lapad? 100. Ay, malaki-laki yun ah. Tanggal lisensya, kulong. Oh. Ayan oh. 'Di ba? Deported, arrested. Oh. Ano pa? Ang dami pa eh. Oh. Kaya, gupit lisensya. Meron ba yun? Niloloko niyo ako. Gupit lisensya talaga. Diba? Sa Australia, tanggal license mo tapos laki bayad mo. Oh. 370,000? Naku, grabe naman. Masyado naman yan. Jing Corpus, sabihan mo sa Japan, magagalit si Libayan yan. Anti-poor yan. 370,000? Paano na babayaran yan? Hindi na ako inom ng lasing. Ay, hindi na ako inom ng lasing. Hindi na ako magmamaneho ng lasing. So, lumalabas boring doon. Kasi wala nang karapatan magalit eh. Di ba? Anti-poor eh. Bawal magalit eh. Ang bihira. Karapatan nila magalit yun sa kalsada. Yung mag-road rage. Karapatan nila dapat yun. So, yung mga Pilipino dyan, maniwala kay Atty. Libayan. Mag-road rage kayo. Sabihin nyo, karapatan nyo yun. Gaanan lang yung penalty ha, para hindi naman medyo ano. Hindi niya talaga mag-gets yung ano, no? Yung purpose nung road rage na bill na pinapasa, no? Di ba? Kasi nga, kapag vague yung batas na yan, hindi rin makatarungan. Tapos tignan nyo mga kabatas natin, di ba? Merong ganyan. Tignan nyo yung penalty na makukuha niya. Ilang counts na yon? Lahat, mga kabatas natin, ng pinaparusahan doon sa anti-road rage law na yon na pinapasa nila, ginawa. Di ba? So, mga kabatas natin, no injury or death occurred, 1 year. Physical injuries, regardless of degree, 2 years. So, ilan yon? Bibilangin yon. Patong-patong na yung kaso mo. At least, 4 years ka na. Pag naka 2 years ka pa, tapos nagawa mo lahat yon, na videohan ka, sa tingin mo ba, makatarungan naman na yung iisang... Hindi makatarungan yung batas na yan. Talagang kawawa yung nag-road rage. Ay, naku, kawawa naman. Wala na siyang karapatan mag-road rage. Ganyan ba yung abogadong gusto ninyo? Na supposedly yung batas na ang pinoprotektahan is yung inargabyado. Ang nangyayari, pinoprotektahan nito, yung nangaargabyado. Diba? Kayo na magsabi. Kayo na ang kunin nyo na lang abogado to kapag nasangkot kayo sa road rage. Kaya pag, alimbawa, ikaw na yung mag-road rage doon. Sige, manakit ka doon. Murahin mo, bahala ka. Tapos kunin mo abogado to sa Atty. Libayan. Bahala lang kayo.